Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Muli po, nasapit naming malwalhati ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat, Ama. Patuloy kang naaawa sa amin. Alam na alam mong nasasabi kami sa iyo. Alam na alam mong kailangan ka na. Kaya sa tuwing kami nagkakatipon sa tulong ng teknolohiya, lagi ka naming nakakapili sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Isinusugo mo sa bawat dakong kinaroroonan namin. Salamat, Ama. Itong matibay na katunayan na mamalagi ka sa piling namin. Hindi mo kami itinakwil. Kung itinakwil man po kami ng maraming mga kapatid, ngunit ikaw na aming Diyos, hindi mo kami itinakwil. Hanggang ngayon, kasama ka namin. Hindi lamang sa aming paglalakbay sa daigdig, kundi lalo na sa ganitong mga banal na pagsamba. Lagi mong ibinubuhos sa amin ang banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng kaaliwang kailangan namin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong paglinga. Hindi mo po namin kayang isa-isahin ang lahat ng iyong kabutihan. Ngunit nababatid mo ang laman ng aming mga puso mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Makikita mo ang laki ng paghahangad namin na ikaw ay aming pasalamatan. Purihin, dakilain ang iyong pangalan. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Kahabagan mo po lahat ng mga anak mo na ngayon ay sumasamba sa iyo. Tanggapin po naming lahat ang pagpapalang espiritual na kailangan po namin. Panginoong Yesus, salamat din sa iyong pag-alalay sa amin. Di mo kami iniiwan. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa aming buhay, lalo na sa panahon ito na napakabigat ng pagsubok ang aming pinagdaraanan. Salamat na riyan ka, Panginoon, laging tumutulong at nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Pakipamagitan mo kaming muli sa Ama. Maawa ka, Panginoong Yesus. Basbas at pagpapalay, igawan mo sa amin lahat. Ama namin Diyos, nakagaya kaming muling tumanggap ng mga salita mo. Mga aral mo po na itinuro ng Sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sinasariwa namin sa bawat pagsamba para patuloy na magsilbing tanglaw at gabay namin sa aming pamumuhay patungo sa aming kaligtasan. Lalo kaming maging mananampalataya at lalo kaming maging masunurin. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa panahong ito, hindi lamang po ang mga digmaan, kalamidad at mga salot ang nagpapabigat ng buhay ng tao sa daigdig. Ang higit po sa lahat na nagpapalubog sa tao sa kahirapan ay ang katiwalian o korupsyon ng maraming mga pinuno at nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga politiko.
Ang maraming mamamayan ay nagsasabing nasasagad na dahil sa malawakang sistema ng katiwalian sa gobyerno. Ito po'y totoo hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat halos ng mga bansa sa buong mundo. Bilang mga tao ng Diyos, hindi tayo dapat mahawa at masangkot sa masama at maruming paraan ng pamumuhay at maging sa masamang paraan ng hanapbuhay. Bakit? Sapagkat sa atin po nakalaan ang mga pangako ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mangamba o mabalisa sa anumang nangyayari sa mundo at sa ating bansa, sa Pilipinas. Kahit pa sumiklap ang kaguluhan at sumidhi ang kahirapan. Ano po ang konkretong pangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa? Sa Isaiah 62:11-12. Mula po sa New International Version, Tagalog Translation, sabi ng Biblia, at tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang tinutukoy dito, ang hinuhulaan ng Diyos na bayan niya. Bayang hindi pinabayaan. Sino po tinutukoy dito ng Diyos? Sa taas na talata sa 11, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Pansinin niyo yung ekspresyong mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion. Tayo ba ang tinutukoy na anak na babae ng Sion? Para malaman po natin kung sino ang anak na babae ng Sion, alamin po muna natin kung alin ang tinutukoy na Sion sa hula. Sa Hebreo 12:22-23, sabi ng Biblia, ang Sion ay ang bayan ng Diyos na buhay. Aling bayan ng Diyos? Sa talatang 23, ang iglesia ng mga panganay na nangasasala sa langit. Kaya bayan ng Diyos eh. Aling iglesia po ng mga panganay? Alin ang iglesia na tinatawag iglesia ng mga panganay? Sinong tinutukoy ng mga panganay? Pag binasa po natin sa Apokalipsis 14:4, tinatawag din silang mga pangunahing bunga. Panganay o pangunahing bunga. Sapagkat sila ang mga unang kaanib na natawag sa iglesia. Kaya iglesia ng mga panganay. Sino sila? Sa Gawa 2:39, sila po ang mga Hudyo na mga naunang natawag sa iglesia. Sila ang kabilang sa unang iglesia, lahing Hudyo. Aling iglesia po ba ang kinaaniban ng mga Hudyo na naging panganay o pangunahing bunga ng Panginoong Hesukristo, maging ng mga apostol at sinubos o binili ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, sa salin ni Ginoong Lamsa, paliwanag po ang sagot ng Biblia. Ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang tinutukoy po na Sion, doon po sa hula ng Diyos, sa Isaias, ay ang iglesia ni Kristo. Pero, aling iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo ba sa panahon ng mga apostol? Ang tinutukoy na bayang hindi pinabayaan sa Isaiah 62:11-12? Hindi. Sapagkat malinaw ang pahayag eh. Anak na babae ng Sion. Hindi naman sinabing Sion lang eh. Babaeng Sion. Hindi. Kaya hindi ito ang unang iglesia. Anak ng iglesia, ng unang iglesia. Kaya anak na babae ng Sion. Ang Sion, iglesia ni Kristo. Anak ito ng unang iglesia ni Kristo. Na paano natin makikilala
Naroon sa hula yung panahon. Kailan ang panahon ng kanilang pagbangon? Kaya pinapapansin ko sa inyo kanina, sabi sa hula, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Pinapapansin ko sa inyo kanina yung mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion. Sa marami na po nating pag-aaral, mga kapatid. Sa panahon pa lang ng pagdudoktrina, sa bawat umaalib, sa Iglesia ni Cristo, tinuturo ito Ang mga wakas ng lupa ay tumutukoy sa ating panahon na tinatawag ding mga huling araw. Sa makatuwid, ang anak na babae ng Sion na pinabanggit sa Isaiah 62:11 hanggang 12 ay tumutukoy po sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ating kinabibilangan. Kaya tayo po ang pinatutungkulan ng Diyos ng kanyang pangako. Ang bayang hindi niya pababayaan. Kung gayon, wala tayong dapat ikatakot o ipag-alala sa mga nangyayari sa mundo. Kahit po lumala pa ang kahirapan, kahit kung minsan naaapektuhan din tayo sapagkat tayo naglalakbay sa mundong ito, kapag kababagsak ang ekonomiya ng bansa, apektado ang lahat ng tao. Lumulubog sa kahirapan ang buhay ng mga mamamayan. Pero hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alala. Sapagkat anuman ang kalagayan ng daigdig at ng buhay ng tao, meron tayong Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pababayaan. Ano ibig sabihin hindi tayo pababayaan? Hindi tutulot ng Diyos na tayo madamay sa anumang nangyayari sa mundo. Ibig sabihin, lagi siyang nakasubaybay at nangangalaga sa atin. Protektado niya tayo, mga kapatid. Pero ano lamang ang kondisyon ng Diyos? Upang tuparin niya ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Unang Samuel 12:22 at 24. Sabi ng Biblia, hindi kayo pababayaan ng Panginoon sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Bayan tayo ng Diyos. Subalit, matakot kayo sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos ay paglayo sa kasamaan. Kaya pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya dapat tayong mabuhay ng malinis at matuwid. Huwag po tayong gagawa ng anumang kasamaan. Huwag po tayong mahawa at masangkot sa mga korupsyon, sa panunuhol, sa pandaraya, o sa anumang illegal na hanap buhay kahit pa lumubha ang kahirapan. Huwag. Kasi, mga kapatid, yan ang nakikita natin sa mga tao sa lipunan Di ba? Dahil sa hirap ng buhay, yung iba siguro natutokso na maging hiwali, tumanggap ng suhol, makisangkot sa illegal na hanap buhay sa pandaraya, napilitan, pero sabihin bang napilitan, ganun din. Kasamaan pa, masama pa rin sa harap ng Diyos. Sa isang lingkod ng Diyos, kung sasabihin niya yun, napilitan lang po ako kasi ang hirap ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka ba nagtitiwala sa pangako ng Diyos? Di ba sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan? Bakit ka dahil sa kahirapan, sasabihin mo, kaya mo lang nagawa yun? Hindi. Sumampalataya tayong lubos sa pangako ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Subalit ang sabi, matakot kayo sa Panginoon. Matakot tayong gumawa ng masama. Matakot tayo na mandaya ng kapatid. Matakot tayo sa Diyos na tayo maging korap. Kasi parurusahan tayo ng Diyos Mamaya, lilindawin sa atin yan.
Ano pa ang kondisyon ng Diyos? Ang sabi pa, manatili kayong sapat sa Kanya. O, sapat ba yung dahil sa kahirapan, lumihis ka ng landas? Gumawa ka na ng masama? Hindi sapat. Sabi ng Biblia, manatili kayong sapat sa Kanya. Paano yun? Paglingkuran nyo siya ng buong puso. Paano? Lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihan ginawa niya sa inyo. Wala bang ginawang kabutihan Diyos sa atin? Hindi lang marami. Hindi natin kayang bilangin sa dami. Di ba? Sa buhay natin bilang individual, sa panig ng mga magulang, sa buhay ng buong pamilya, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, higit sa lahat bilang bayan ng Diyos, sa buhay ng buong iglesia, hindi pinabayaan. Hanggat nasa pagsunod, ang bayan ng Diyos Yun ang kondisyon ng Diyos Hindi lang sa individual na kaanib. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Bayan ng Diyos yan. Iglesia ni Cristo ang bayan ng Diyos sa mga uling araw. Yun ang ating kinabibilangan. Pero matakot tayo sa Diyos. Manatili kayong tapat. Kaya tayo nanindigan sa katwiran, mga kapatid, di ba? Nakita natin ang mga katiwalian, ang mga pandaraya at mga pagsisinungaling. Pinili nating manatili tayo sa pagsunod sa Diyos. Suklo lang itinakwil tayo ng mga ministro at mga kapatid na ang akala nila ng maraming mga kapatid ay lumalaban tayo sa pamamahala. Hindi! Ano gusto ninyo, mga kapatid? Lumaban tayo sa Diyos. Ang ginawa natin ay tumanggi tayong sumunod sa mali. Nanindigan tayong sumunod sa tama. Alin ba ang tama? Sundin mo ang Diyos. Kung anong itinuro niya. Kung anong aral ng Diyos. Yun ang sapat. Yun ang hinahanap ng Diyos. Manatili kayong tapat sa Kanya. Ang tapat sa Diyos, hindi po magtataksil o tatalikod sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga pagsamba kahit anong pagsubok o panganib ang dumating sa buhay niya. Maglilingkod siya hanggang wakas. Ano man ang kalagayan ng buhay niya. Tayo yan, mga kapatid. Kung tayo ay totoong naninindigan sa katwiran, sa panig ng Diyos, ano man ang karanasan natin ngayon, ano man ang sitwasyon natin sa kasalukuyan dahil sa ating paninindigan sa katwiran, saan man tayo naroroon, ginigipit man tayo, nagtatago man tayo, hindi natin pwedeng sabihin na saka na tayo maglilingkod, saka na tayo masasamba. Hindi! May narinig ba kayo itinuro ng kapatid na Iran yung Manalo noong sila'y nabubuhay pa? O wag na muna kayong sumamba pagka medyo may panganib. Yun lang kalamidad Wag na yung kalaban mo tao na nagbabanta sa buhay mo. Yung panganib ng kalamidad, maraming taong napapahamak ngayon dahil sa kalamidad, di ba? Pero sinabi ba noon ng kapatid na Iran yung Manalo, wag muna kayong sumamba dahil may bagyo. Lilingkod tayo, sasamba tayo sa Diyos hanggang wakas. Ano man ang kalagayan ng buhay natin. Ano tiyak na matutupad sa ating buhay? Ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Bakit ito po'y tiyak nating maaasahan? Tinupad ba ng Diyos ang kanyang pangako sa Israel na kanyang unang bayan? Sa Isaiah 63, opo. Sabi ng Biblia, iniligtas niya sila, ang Israel, sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanila. Paano sila iniligtas ng Diyos? Gumawa ang Diyos ng himala sa paningin ng mga Israelita. Sabi ng Biblia, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat, kaya ang Israel doon ay naligtas. At siya ay nagtanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ng Panginoon. Parang kabayong matatag na hindi nabuhat. Nakatala sa kasaysayan ng Israel, yung pagtawid ng Israel sa dagat na pula, na parang lumalakad sila sa tuyong lupa.
Malaking himala na nasaksihan noon ng mga Israelita. Pero sa kabila nito, hindi lang yun ang ginawa ng Diyos ng napakarami niya. Pero hindi na natin iisa-isahin. Pero alam nyo yan, sa marami na nating mga pagsamba, napakaraming himalang ginawa ng Diyos sa Israel. Pero sa kabila nito, tinupad pa ng Israel ang kondisyong itinakda ng Diyos sa kanila. Isaiah 63:10, hindi. Ang sabi ng Biblia, sa kabila nito sila'y nagimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon naging kaaway nila ang pag-ibig. Kaya ang Israel ay dumating ang panahon. Ganap na natalikod sa Diyos. Itinakwil kasi sila ng Diyos. Dati, tatatalikod ang Israel. Pero, pag naalala sila ng Diyos, pinapayagan ng Diyos na sila'y makapanumbalik. Kaya ang history ng Israel ay rise and fall. Pagkababangon ang isang leader sa Israel, nakasama ang Diyos, may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, kasama nila ang Diyos. Pero pagka bumangon na ang leader na masama, tumatalikod sila sa Diyos. Kaya ang Diyos ay lumalayo sa kanila. Ayaw tumigil ang mga Israelita sa pagtalikod. Kaya ganap na natalikod ang Israel. Pinalitan na ng Diyos ang Israel bilang bayan niya. Huwag nating tutularan ng Israel, mga kapatid, na sa kabila ng pagliligtas ng Diyos sa kanila, naghimagsik at tumalikod sa Diyos. Kaya sila'y naging kaaway ng Diyos at kanyang sinumpa. Meron din pang inaasahan ng Diyos na gawin natin bilang kondisyon para tuparin niya ang kanyang pangako. Tayo kasi ang bayan ng Diyos ngayon sa mga huling araw. Katulad ng Israel. Meron din pang inasahan ng Diyos sa atin, sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ating panahon. Sa Roma 12:11, ang mahigpit na utos ng Diyos sa mga Kristiyano, magpakasipag kayo at huwag maging tapat. Ang kausap dito yung mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Si Apostol Pablo'y namahala sa unang iglesia sa panahon ng mga apostol sa dakon ng mga Hintil. Magpakasipag ang wika kayo. Ano bawal? Huwag maging tamad. Hindi lang tamad sa buhay na ito, kundi tamad sa paglilingkod sa Diyos. Huwag! Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sa makatwid ang gusto ng Diyos maging masigasig tayo at aktibo sa paglilingkod sa Kanya. Ano sama kapag tayo hindi naging masigasig at masipag sa paglilingkod sa Diyos? Sa Apokalipsis 2:2 hanggang 4, sabi ng Diyos, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Sa magandang balita, mayroon akong laban sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sa makatwid, mga kapatid, huwag tayong papayag na manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Sino ba ang mga nanlalamig ang pag-ibig sa Diyos? Sila ang mga kapatid na iniwan ng kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos. Pinababayaan ng pagsamba. Kasi yung kalagayan po natin ngayon Hindi, mga kapatid. Ginigipit tayo Mahirap ang ating sitwasyon. Hindi po. Ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi natin pwedeng sabihin o ikatwiran para iiwan natin ang kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos. Magiging laban din sa atin ng Diyos. Di ba napansin, di ba sabi ng Diyos iniwan mo na ang dating pangunang pag-ibig. Yun ang ayaw ko sa iyo. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos. Ngayon tayo may paglabag na sa makakautusan ng Diyos. Yung sitwasyon natin, sasabihin natin, matagal pa siguro. Magbuhay sanlibutan na muna tayo dahil sa ating kalagayan. Hindi tatanggapin ng Diyos yun.
Huwag tayong mabubuhay na tulad ng sagasanlibutan. Naglalasing, nakikiapin, nagsusugal, siwali, ang anak buhay, iligal, nasasangkot sa korupsyon, pandaraya, at iba pa. Ano ba bala ng Diyos? Meron akong laban sa iyo. Makasasayo kaya sayo pag ang Diyos ang laban sa atin. Meron lang tayong kalabang tao eh. Di ba? Tatago na nga eh. Paano kung ang Diyos ang kalaban natin? Meron ba tayong pwedeng pagtaguan na hindi tayo kayang abutin ng Diyos? Ng kanyang kamay, ng kanyang parusa. Sabi ng Diyos, meron akong laban sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Naramdaman Diyos. Ano pa siya ng Diyos sa mga lingkod niyang iniwan at sinalikuran ang dating alam sa paglilingkod sa Kanya. Jeremias 2:19, ang sabi ng Biblia, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod sa Panginoon na iyong Diyos. Ito ang dahilan, mga kapatid. Kaya ang mga tao ng Diyos ay nadadamay sa mga masasamang nangyayari sa mundo. Kung minsan siguro nagtatanong yung iba, bakit kaya ako nadadamay sa sumpal sa sanlibutan? Bakit ako nadadamay sa mga kalamidad, sa salot, sa epidemya? Hindi ba tayo bayan ng Diyos? Opo. Pero may kondisyon ng Diyos. Dapat tayong maging tapat sa Kanya. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Ipinabayaan mo na pagsamba. Nabuhay ka ng katulad ng sanlibutan. Sabi ng Diyos, parurusahan kita. Papahamak ka ng iyong pagtalikod sa atin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod sa Panginoon na iyong Diyos. Huwag, mga kapatid. Huwag mawawala ang takot sa Diyos. Kaya sa ating mga panalangin, araw-araw, lagi nating sambitin, hinahilingin sa Diyos, dagdagan mo kami ng banal na takot sa iyo. Sapagkat napakahalaga niya, kung tayo may banal na takot sa Diyos, hindi tayo kayang tuksuhin ng anumang mga kasamaan, mga katiwalian sa buhay na ito. Ano lalong mabigat na kaparusahan sa mga nagsaksi na tumalikod sa Diyos. Awit 63:27. Ang sabi ng Biblia, yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay. At ang nagtataksil, wawasaking tunay. Ito ang ikalawang kamatayan, mga kapatid. Sa dagat-dagatang apoy sa araw ng pag-uho. Tayo po ang magpapasya para sa ating sarili. Ang Diyos ay gusto niyang maging mabuti ang lahat para sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia kanina, hindi kayo pababayaan ng Panginoon sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Ano lamang ang kailangan makita ng Diyos na gawin natin? Panatilihin natin ang sigasig at kasiglahan sa paglilingkod sa Kanya. Huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Lagi tayong maging masunurin sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Isakatuparan po natin ito. Ano man ang kalagayan ng ating buhay, ano man ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kaligayahan at kalungkutan, paglingkuran natin ng Diyos hanggang kamatayan. Nakahanda ba kayong mangako sa Diyos, mga kapatid? Muli nating sariwain ang ating pangako sa Kanya sa pagsambang ito. Kailangan po sabihin natin sa Kanya na may pangako na magiging tapat tayo sa Kanya. Tutuparin natin kung ano yung kondisyong inilatag niya para sa atin, para hindi niya tayo pabayaan. Tumingin tayo sa kapaligiran kung gaano po kadelikado, kung gaano karami ang mga panganib sa buhay natin habang tayo nasa mundong ito. Kailangan natin ang pakikisama ng Diyos.
Ang kailangan po natin, tuparin ng Diyos sa ating buhay ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Pero ipangako natin sa kanya, hindi rin natin siya pababayaan. Hindi natin pababayaan ang mga pagsamba. Ano man ang ating maranasan, paglilingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa. At lagi tayong mabubuhay ng malinis at matuwid. Lagi nating susundin ang kanyang mga palatuntunan. Siya lagi ang bibigyan natin ng kaluguran sa ating buhay. Maawa sana ang Ama na basbasan niya tayong lahat sa ating paglulog sa Kanya ngayon. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami Ama. Muli mong sinariwa sa amin ang napakahalagang leksyong ito. Muli naming napatunayan kung gaano kadakila ang pag-ibig at biyaya mo sa amin. Nang tawagin mo kami sa iyong banal na iglesia. Kaming bayan mo sa mga huling araw. Pinangakuan mo kami, Ama, na hindi mo kami pababayaan. Sa mundong ito, sa panahong kasalukuyan, itong kailangan namin para kami makatawid ng payapa araw-araw hanggang sa marating namin ang kalwalatiang iyong ipinangako. Kaya maawa ka sa iyong mga anak. Halika na sa piling namin. Basbasan mo kaming lahat. Isugo mo muli sa aming kalagitnaan ang iyong banal na espiritu. Itatak mo sa aming mga puso ang katapatan sa iyo. Mabuhay kami sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Hindi namin iiwan ang paglilingkod sa iyo. Hindi namin pababayaan ang mga pagsamba. Buong kapangyarihan, buong pagkatao, ilahandog namin sa paglilingkod sa iyo. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Maawa ka, Ama, sa buhay namin araw-araw. Patuloy ka naming makasama. Maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong kamay. Lalo naming makita ang mga himalabo sa buhay namin. Patuloy kaming mabuhay na ikaw ang binibigyan ng kaluguran, binibigyan ng kasiyahan sa aming buhay. Narito ang mga magulang, narinig mo ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo sa langit ang daing ng kanilang mga puso, ang mga kahilingan ng mga kabataan, ano man ang pangarap nila sa buhay. Bigyan mo po ng katuparan sa ibabaw po ng lahat. Lalo mong dagdagan ng banal na takot sa iyo. Manatili kaming malinis at matuwid sa iyong paningin. Mabuhay kaming nakalulugod sa iyong harapan. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalo na ang kapatid na Tenny. Ang mga kapatid naming nagtatago. Huwag mo silang pababayaan. Saan man sila naroroon, lagi mo silang alalahanin. Patuloy mong ingatan at patuloy ding ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan. Ang mga kapatid naming nagtitiis sa bilangguan, hindi rin sila mawawaglit sa aming mga panalangin. Maawa ka, tulungan mo po na lalo pang umasa sa iyong mga pangako. Dumating na ang araw na sila'y makalaya na at makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Pagka dinaras ng kami ng mga suliranin, pagka kami nabibigatan sa mga pagsubok, maawa ka, Panginoon. Alalayan mo kami. Lagi mo kaming bigyan ng lakas at lagi mong pangunahan kami sa paglalakbay para kami makarating sa piling mo. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mong aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.